nararamdaman natin pagka may iniinom tayong mga gamot. Ayun, ang nagiging comment ng marami kong mga kaibigan from other countries like in Singapore, mga doctors, Singapore and Malaysia, ang napapansin nila for all Filipino patients, bakit ang dami-daming gamot? Minsan, more than 10. 'Di ba? May meron sa ating gano'n ma-encounter nyo, lalo na yung may mga problema sa puso or diabetes, gano'n kadami. Minsan sa diabetes, 4 na klaseng gamot yung binibigay pero still hindi pa rin nakokontrol yung diabetes kasi ang ina-address lang lagi ay symptoms. Kaya later on, nasisira yung kidneys. Do'n papasok yung dialysis. So, merong tinatawag na adverse drug reaction. So yung mga gamot na pini-prescribe, may mga serious side effects. Pero yan, depende rin sa tao na maaring maging dahilan ng kamatayan or 'di ba, may masamang epekto. Yan, even myself, I have a severe reaction sa paracetamol. So baka magtaka kayo bakit despite na nung nasa college ako, bakit hindi ko talaga pinag-aralan yung conventional medicine. Kasi ang sa akin is how can I study something na masama sa aking katawan, sa aking kalusugan. Noon pa lang nagkaroon na ako ng reaction sa paracetamol. Talagang nahirapan akong huminga, nagkakaroon ako ng mga rashes. So ang pinag-aralan ko talaga, ano yung mga natural remedies na pwede. So for personal reason, natural medicine talaga ako from the start. Kaya from my studies, my college, microbiology, ang pinag-aralan ko is yung natural medicine. Nag-aral din ako ng Chinese medicine. I'm a licensed acupuncturist also dito sa Pilipinas. At bihasa din ako sa traditional Chinese medicine, sa Indian medicine o Ayurvedic medicine, at sa iba pang mga traditional system of medicine sa buong Asia. So tayo, naghahanap tayo ng yung mga gamot or mga treatment na walang side effects kasi ang iniisip natin ay makakasama sa ating kalusugan. Kaya nga mapapansin nyo ngayon, ang bansang Singapore namomroblema, maliit lang silang bansa pero napakarami nilang cases ngayon ng nagda-dialysis. May isang documentary na napanood ko na problema nila yung mga nurses, kaya problema nila yung facilities din kasi nga sa dami ng pasyente. So dito sa atin, ganyan na rin yung nangyayari. Merong iba na hindi na umaabot ng dialysis treatment, ayaw nila, hanggang sa ikinamamatay na gano'n. Pero bago tayo dumating sa masira yung kidney, yan, tingnan muna natin. Baka yung nararamdaman natin related dun sa mga gamot na iniinom natin o kaya ay yung mga side effects na at merong iba pang mga dapat na maintindihan. So, merong isang article noong 1998 na pinakita na yung mga drug reaction tumataas. So it was in 1998 sa Journal of American Medical Association. May tiningnan silang study from there na yung mga pasyente na na-discharge sa hospital, mataas yung adverse drug reaction. Yan, 66% ganun siya kataas. At sa isang pag-aaral din na napublish sa New England Journal of Medicine, 1/4 ng mga pasyente, so that's around yung 25%, nakita yung observable side effects
Imagine ninyo 3.34 billion prescription, 25% merong side effect na nakita sila dun sa mga prescribed na gamot. Yan, base yan sa study ng New England Journal of Medicine. So it was in 2003 study. So yung tiningnan nilang prescription was in 2002. At ang dahilan ay, yan, nakalagay dyan, 10 minutes appointment sa doctor na it's hard for the doctor to get kung ano yung mga symptoms na nararamdaman talaga ng pasyente. So nagre-rely sa mga um, tests na alam naman natin, minsan hindi pa nga nagte-test eh. Dati, pag pumasok ka sa clinic, maobserbahan nyo na paglabas mo, alam mo na yung diagnosis. Ganon kahuhusay yung mga naunang mga doctors. Pero ngayon, nagre-rely na sa biochem test. Kasi yun yung naging system, yun yung naging negosyo ng mga multinational na isa-subject ka sa different tests na pagkamahal-mahal under control ng mga insurance companies. So ang isang reason dun sa side effects is, yan, mabilis. Minsan nga, wala pang 10 minutes eh. 'Di ba? Magpapakonsulta kayo sa doktor na yung bang may itatanong ka pa, tatanungin lang sa'yo ano yung nararamdaman mo, susulat na reseta, may itatanong ka pa, magsasalita na yung doktor, next. 'Di ba? Lalo na sa mga government facilities, government hospital na sobrang dami ng pasyente. So hindi na maintindihan kung yung mga symptoms ba na nararamdaman ay related dun sa mga gamot na binibigay. Kaya dun nakita na mataas yung adverse drug reaction. Ang pinaka-worst na madaming drug reaction, ayan, SSRI, NSAID, calcium channel blocker, and anti-cholesterol medicine. Yung SSRI dun sa mga anxiety, NSAID, pain reliever, calcium channel blocker, anti-cholesterol sa may cardiovascular diseases. Yan yung nakita na madaming adverse drug reaction. Sa report, nakita na nearly 5% of hospital admission are the result of drug side effects. May mga ganyan. So, maaring isipin nyo, bagong sakit. Sa atin, sa Pilipinas, madami nagkakaroon ng cancer. Pero, di ba, ang sabi, ang survival rate ng cancer is 5 years. Pero, may mga study na yun mismong chemo drugs nagiging cancerous, nagiging carcinogen siya later on. Kaya may isang pag-aaral na ginawa na tinitingnan na posible na yung chemo drugs ang nagiging dahilan ng additional na cancer, ng ibang cancer na hindi makukonsider siya na metastasis. Di ba may mga ganon na study pero hindi masyadong pinapansin kasi alam naman natin ang medicine, ang system was controlled by multinational companies, mga billionaire. Even yung nangyari sa COVID, di ba, yung sa vaccine na kinasangkapan ng WHO para i-promote yung vaccine na alam naman natin madaming side effects, hindi nila mapag-aralan kasi may mga babanggain. So ganyan din ang nangyari sa Dengbaksya na madaming nagka-problema. Ang Dengbaksya, ang study ginawa ng RITM, yung head mismo ng RITM ang nag-supervise dun sa clinical trial ng Dengbaksya. Bukod sa sweldo niya sa gobyerno, pinasweldo natin bilang Pilipino, tumanggap din siya ng bayad sa company na nag-produce ng Dengbaksya sa pag uh, supervise sa paggawa ng mga study. Pero medyo political in nature, doon natin makikita kung ano yung nagiging sistema pagdating dyan sa mga trials. Hindi nila pag-aaralan yung mga side effects na makakasama sa kanilang produkto. Ang palalabasin lang ay yung maganda. Same as with mga supplement, may mga company na nagbebenta dyan
pagkamamahal ng supplement, di ba? Na sasabihin, base sa study, etong ng ganitong institution, ito yung handbook, ito yung report na yung product namin ang number one. Pero hindi nyo alam, yung study na yon, sila din ang nagbayad para palabasin na maganda yung produkto. Na akala nyo made in America, but made in China pala yung gamot. Nilagay lang sa na made in America. May mga ganon. Kasi I've known yung mga legitimate na Chinese manufacturer, mga matitinong manufacturer na nagpo-produce ng product sa US market, hindi nakalagay na made in China pero they do it kasi yun ang dinidictate ng market na minsan sa Pinoy gusto niyo yung ito magandang company made in US, galing sa Utah, galing sa Texas, di ba? Pero unknowingly galing pala din sa isang tagong probinsya sa China. Yan, may mga ganong nangyayari. So, paano natin malalaman na ang gamot ay safe? In general, yung mga gamot tinest dun sa mga individual na healthy, na walang ibang iniinom na gamot na makakaapekto dun sa kalusugan o dun sa gamot, dun sa magiging findings. Kumbaga, iba yung effect kapag ka ang uminom na yung may sakit talaga na nangangailangan ng gamot. Kasi madaming factor, nutritional level ng ng tao na may sakit. Alam natin iba-iba. Kaya nga sa akin, ang practice ay it should be personalized. I usually takes 30 minutes to 1 hour to explain, lalo na kung first time patient, ano yung kondisyon, ano yung maaring gawin, ano yung nangyayari para maintindihan talaga yung mga binibigay na gamot or iniinom. So, kung na-declare siya ang gamot na safe, pumasok sa prescription books, usually, ang iinom yung mga tao na madaming gamot na iniinom, madaming health concern. So doon papasok yung problema. Kasi siyempre, yung iba hindi na nababantayan itong post-approval drug testing, yung mga documentation na yan, yung mga side effects. At alam nyo, sa pag-aaral, yan, more than 50% ng mga gamot na na-approve ng FDA had serious post-approval risk. So yun yung mga dapat na bantayan natin, ano. At ang importante, ano, maintindihan natin, ito yung mga nakita na side effects ng mga gamot later on. Sabi nga kanina, SSRI, mga NSAID, yung mga cholesterol lowering drugs, calcium channel blocker. Ito yung resulta, heart failure, yan, pwedeng ma-stroke, anaphylaxis or allergy, yung mga respiratory depression and arrest, madami po yan. Yung iba nabubulag, nagsisissure. Sa pagkabulag, usually yung mga steroids. Kaya ingat po sa pag-inom ng steroids. Yan, worst is kidney failure. Sabi nila, okay lang kasi madami namang dialysis center na ngayon. Ngayon, bakit natin hihintayin na masira yung kidney or magka-problema sa liver? O yung iba, nagkakaroon ng mga severe blood disorder like pantocythemia, leukemia, yung mga ganyan. Minsan, side effect siya ng mga gamot na iniinom. Sa mga baby, yung mga birth defects, nagkakaroon ng fetal toxicity. So, yung iba, nalalaglag, hindi natutuloy. Which can cause depression dun sa mga mother na nakaranas ng ganito. Na pagka ganon, bibigyan ng gamot. Ngayon, ito yung mga base sa study na nakitaan ng mga adverse drug reaction sa antibiotics, 17%,
cardiovascular drugs 17%, chemotherapy 15%, yung mga NSAID, mga pain reliever 15%. Ang nakakatakot pa, madami po sa mga ito sa antibiotics na naban sa tao, yung pinagbawal ng FDA, ginagamit naman sa hayop. May mga ganung antibiotics bawal sa tao kasi nagkukos halimbawa ng pagkasira ng yung sa baby, nagiging dahilan para malaglag. May mga ganung klase ng antibiotics. Binan siya pero pinayagan siya for animal use. Madaming ganon. So, etong sa data sa Amerika lang, ang daming antibiotics na ginagamit taon-taon. So, nagkakaroon talaga ng steady supply. Nagkakaroon ng nung tinatawag na drug resistant microorganism na ito po ay napakadelikado kasi ibig sabihin tumataas yung dosage sa antibiotics para siya maging effective. Isang halimbawa, amoxicillin. Pansinin nyo amoxicillin. Hindi na siya ganun ka-effective ngayon. Kasi madami na yung resistance sa amoxicillin. So, nag-change. Ginawang yung conjugated. Kaya may co-amoxiclav. May mga inihalo. At saka mapapansin nyo, daming lumalabas na iba-ibang antibiotics. Mabuti na lang at medyo nagbabawal na ngayon, hindi na ganun kadali yung pagbili. So naghihigpit na pero dati, makakabili ka ng antibiotics kahit sa sari-sari store. Di ba? Sa data, almost half na mga pasyente na may upper respiratory tract infection, yan, may ubo, may sipon, pinibigyan ng antibiotics. Pero sabi ng Center for Disease Control and Prevention, 90% na mga ganyan, hindi kailangan ng antibiotics. Kasi ang antibiotics po ay for viral infection. Kasi 90% ng mga upper respiratory tract infection are viral in nature. So, ibig sabihin, hindi kailangan ng antibiotics. Pero binibigyan, kaya tumataas yung microbial resistance na problema ngayon. 90% ng sore throats are viral, pero nagbigay ng antibiotics in 73%. May mga sa atin sa Pilipinas, ito data sa Amerika. Pero sa Pilipinas, may mga parents na pag pumunta sa kanilang pedya, yung pedya hindi magbibigay ng antibiotics. Medyo iba yung perception. Sabi, ay hindi magaling si doc. Hindi nagbigay ng antibiotics. Di ba kasi we think na ang antibiotics are parang ultimate na pagka matindi yung sakit na kailangan antibiotics. May mga pagkakataon hindi kailangan. Kailangan mo lang pahinga, kailangan mo lang tamang nutrients para lumakas yung ating immune system at naturally lalaban yung ating katawan. That's what happened sa natural remedies. Yung binibigay yung sustansyang kailangan ng katawan para mapalakas lalo ang ating immune system. Kaya nga, even during the COVID pandemic, sa mga pasyente ko, walang namatay sa COVID, pero I'll make sure yung nutrients na bibigay. Diba? During that time, ang pinamimigay talaga is vitamin C and zinc. Pero, dapat din nating maintindihan, hindi basta-basta magbigay ng gano'n. Naisipin natin, pwedeng damihan para mabilis umepekto. Yan. Ako, hindi ko gusto ang mega dosing. Madami mga kumpanya nagsasabi, damihan nyo ng inom, gawin nyo 10-10, di ba? May mga ganyang company, lalo na sa vitamin C na, they would say na uminom ka ng 10 capsule 3 times a day ng vitamin C para gumaling ka sa dengue, gumaling ka kung ano man yung nararamdaman mo para mabilis. Sa akin, hindi. Kasi dapat natin maintindihan yung capacity ng katawan to absorb and process those nutrients. And take note, pagdating sa mga nutrients, double-edged sword siya. Let's say zinc. Yung zinc, pinamimigay ng COVID para dun sa mga nawawala ng pang-amoy. Pero pag sumobra ang dosage, pag more than 50 milligram ng zinc ang ininom, ganun din yung resulta. Mawawalan ka rin ng pang-amoy.
So dun papasok yung doctor's evaluation, doctor's consultation. Even if natural remedy siya, kailangan regular yung pagkonsulta sa doktor para mabantayan yung mga ganong senaryo na nag-o-over na pala ng nutrients na akala nyo gumagaling. Pero take note, pagdating sa mga nutrients, pag sumobra, nakakasama din siya. Kaya nga ako, hindi ako yung magpa-megadose. Let's say, sa Essential D, very seldom na mag-advise ako na uminom kayo ng 6 sa isang araw. Piling-pili yung 2 tablets 3 times a day. Although pwede yon, pero sa akin, you try it with regular dose na 1 tablet 3 times a day together with your medication and observe yung result. Kasi ang pagkakaroon po ng sakit, hindi yan biglaan. Hindi yan parang swerte na minagic na nandyan ka agad, kundi may kapabayaan tayo sa katawan kaya nagkasakit. At hindi siya mabilisan. So hayaan natin naturally takes it course na lalaban yung katawan. Ngayon, pagdating sa paggamit ng mga conventional drugs, hindi ako tutol. Sometimes nagbibigay din ako ng antibiotics. Kaya lang, ang dapat na bantayan is yung walang habas na paggamit ng mga antibiotics. Kasi nga, may mga pagkakataon, niisip natin ang antibiotics is ultimate treatment, pero may pagkakataon na hindi kailangan. Kailangan nyo lang ipahinga yung katawan. Kasi madami ngayon ng mga sakit are viral in nature. Sipon, trangkaso, karamihan ng sore throat ay viral in nature. So hindi kailangan yan ng antibiotics. So ito yung mga data about 50 million, 40% nung nasa 50 million. So that's gaano kalaki yon? Hindi kailangan yung mga resetang antibiotics. Kasi ito yung nagiging problema, yung microbial resistance na naging daan sa kamatayan ng madami. Sa Amerika kasi documented yung mga cases kasi control ng insurance, may government insurance, may mga private insurance, pero mahigpit sila sa record. At ito, lumabas yung mga data na karamihan 88% is due to a hospital-acquired infection kasi ang dahilan ay yung resistant microorganism dahil sa maling paggamit ng mga antibiotics. At itong mga antibiotics na to, syempre pag ininom natin, nagiging metabolites pupunta sa ating dumi, ipa-flush natin, pupunta sa lupa, pwedeng mapunta dun sa ating water table. Di ba? May mga ganyang cases, may mga ganyang study. Ang nakakalungkot, may mga antibiotics na naban, pinagbawal sa tao pero ginamit sa hayop, ginamit sa manok, ginamit sa baka. Tapos, kakainin natin yung manok. So, ganun din, yung mga residue na antibiotics dun sa kinakain natin ng mga manok, lalo na, ay magkukos din ng microbial resistance sa ating katawan. Kaya lahat tayo ngayon exposed sa microbial resistance kasi nga basta kumain kayo ng manok, alam nyo ba ang manok, ang dami pong antibiotics na ginagamit bago ilabas sa market. May mga pagkakataon, may rules na dapat at least 1 week bago ibenta, bago patayin, ay walang antibiotics. Pero hindi po yan nangyayari. Yung iba nga, pag ibibiyahe, bibigyan pa ng antibiotics para daw hindi magkasipon habang nasa biyahe papunta sa market. So, nakakaapekto lahat yan sa atin. Kasi pag kinain natin yun, may mga antibiotic residue na yun yung nagiging daan kung bakit minsan yung mga antibiotics hindi na umi-effect sa ating katawan. So ito, pangkaraniwan din tayong umiinom ng NSAID. Ito yung pangunahin na nandyan yung mga serious adverse drug reaction, nahihilo, nagsusuka, diarrhea, constipation, walang ganang kumain, may mga rashes, yung sasakit yung ulo, drowsiness. So kabilang dito sa gamot na to yung common paracetamol, ibuprofen, nagiging dahilan ng edema. Yan yung sa mga data. At
Yung serious side effects later on, kidney failure, liver failure, ulcer, di ba? Kaya madami ngayon yung nagda-dialysis kasi walang habas yung pag-inom ng mga pain reliever. Ito, ang condition ko, may allergy ako sa NSAID, so nahirapan akong huminga pagka may paracetamol. Yan yung mga example niyan, Alaxan, Constant, Celebrex, Voltaren, Medicol. Yung iba dyan, nawala na, pero merong iba na nandyan pa rin sa market. Ang aspirin ay nandyan pa rin, binibigay. Dati ito sa lagnat, di ba? Pero binibigay na ngayon sa may high blood to inhibit yung blood clotting. Ito'y para dun sa mga first time na na-diagnose na medyo tumataas yung blood pressure, medyo mataas yung cholesterol. Kumbaga, first line medicine ito na binibigay sa may hypertension. At sa pag-aaral, 47% ng mga uminom ng aspirin, less yung chance na mamatay ka sa heart attack. Pero yung life expectancy, hindi naman tumataas. Yung haba ng buhay, hindi naman nakakatulong siya. May mga ganun pong study. Nakukontrol lang, di ka ma-heart attack, pero mamamatay ka dahil sa mga side effects na dulot. Kasi, pansinin nyo, 47% less chance na mamatay ka sa heart attack, pero tataas ng 48% yung chance mo na magkaroon ng hemorrhagic stroke. Ibig sabihin, kinontrol niya yung puso, pero yung effect niya nasa brain. Pumutok yung ugat kasi lumabnaw yung dugo. Yan, may mga ganyan pong study, pero usually hindi po siya nilalabas. Kasi nga, may mga business na pinoprotektahan. In 1989, ito sa cancer chemotherapy, may isang doktor na tiningnan yung mga articles, tiningnan yung mga gamot, yung mga pang-chemo sa advanced epithelial cancer at nakita na walang evidence na ang chemotherapy ay pinapahaba yung survival ng pasyente na may advanced cancer. Pagdating dun sa lung and ovarian cancer, ang benefit ay slight lang. Kumbaga, para kang sumugal na ang gamot, ang tsansa mo is just 2%. 98% na mamamatay ka, 2% lang yung survival rate. Pero hindi dapat na ganon. Hindi dapat na ganon. Wait lang po. Nag-signal na lang malulobat yung aking laptop. And to continue, nakita na hindi siya, yung mga chemo, hindi nakakatulong to prevent yung metastasis. Especially yan, madaming kaso ngayon ng breast cancer. Sa Pilipinas, number 1 yung Pampanga sa may pinakamaraming breast cancer. At base sa mga epidemiological study, sa analysis, ang tinitingnan, maaring yung mga preservatives na ginagamit sa karne. Kasi alam naman natin, ang Pampanga, mahilig silang kumain. Masarap sila magluto. Panahon pa ng Kastila, sila na yung kilalang kilala pagdating sa pagluluto. Di ba? Madaming mga luto na o mga putahe na may mga preservatives na yun ang tinitingnan na reason kung bakit sa data sa Pilipinas, number 1 ang Pampanga sa breast cancer. Pero nakita dun sa treatment na hindi niya napiprevent yung metastasis sa breast. In fact, nakita na talagang mababa yung survival rate.
So kumbaga talagang sugal yung chemotherapy kasi nandiyan yung mga serious side effects. So madaming pag-aaralan at nakita na maaring ito nga yung dahilan ng mga secondary cancer instead na yung progression ng original disease or metastasis, kundi yung chemo drugs mismo ang naging dahilan ng another cancer na maaring sasabihin lumipat yung cancer sa ibang part ng katawan pero ang dahilan pala yung chemo drugs na ginamit. And ito pa, isa pang klase ng gamot, SSRI, mga antidepressant medication, yan yung mga example. Madaming umiinom ngayon. 'Di ba? Nung panahon ng COVID, isa ito sa madalas kong talakayin kasi madami nung time na yun ang nadidepress. Siyempre, na-stop yung career, na-stop yung, 'di ba, yung kabuhayan, madaming nawala ng trabaho, madaming na-depress. So, yung mga natural remedies malaking tulong. Pero mapapansin nyo na yung mga gamot na binibigay, yan ang side effects, insomnia, nakakataba, sexual dysfunction. And ito yung binabanggit ko naman kanina na yung malaking factor is yung mga pampababa ng cholesterol. So, yung mga gamot like statin, naapektuhan din yung level ng serotonin. Kaya nagkakaroon ng ibang ugali. Ano, mapapansin nyo, di ba, may isang commercial sa TV na bawal ang pork, bawal ang ganito, ang daming bawal pagka medyo mataas yung cholesterol. Pero dun sa commercial, yung utak nawawala pag may binawal. Ibig sabihin, may nutrients na nandun sa pagkain na bawal na nakakaapekto sa ating utak. Pag binigyan ng gamot, nag-iiba ng ugali, naging mainitin ang ulo. It leads to violence and accidents. Yung iba nagsusuicide. Nagkakaroon ng problema dun sa brain serotonin na may effect para tayo ay ma-relax. Bumababa yung cognitive brain function, nagiging makakalimutin, less yung attention and concentration, basta umiinom ng gamot pampababa ng kolesterol. Ang iba ang sinisisi yung anesthesia daw nung nag-undergo sila ng operation, lalo na yung cesarean operation. Uh, ang sinisisi sa pagkamalilimutin ay anesthesia. And take note, hindi po totoo yun kasi ang anesthesia after one day, halos wala na siyang effect sa katawan. Napa-flash out na siya. Kaya ang tendency, may pain ka nang mararamdaman. Kaya after ng operation, bibigyan ka ng yung tablet or oral na pain reliever. Pero madami ang sinisisi yung anesthesia kapag ka malilimutin. Pero kung titingnan natin, kung ako tatanungin, ano yung dahilan? Bakit after ng operation, lalo na cesarean, nagiging malilimutin? Hindi po siya sa anesthesia actually. Sa Chinese medicine, iba yung pagtingin. Kung mapapansin nyo, yung acupoints, 'di ba? May mga illustration makikita niyo sa internet. Yung mga dots sa buong katawan, mga acupoints na dun kung saan tinutusok yung karayom. Sa nanganak, sa cesarean, kapag ka ang cesarean is yung pahaba, 'di ba? Yung pababa sa puso, yan, mas makakalimutin. Pero kapag ka bikini cut, hindi siya makakalimutin kasi pag yung pababa ang pag-open, madaming mga points, especially yung brain points ang naapektuhan. Pero kung bikini cut, hindi siya uh, usually isa dalawang points lang yung nasisira. Pero kung yung pababang ganon, more than 10 na points yung naapektuhan. So iba yon dun sa thinking sa conventional medicine na nakabase sa
biochemistry. Sa Chinese medicine, sa Eastern medicine usually, yung physics. So kaya nga, nung pinag-aralan ko yung Chinese medicine, kinalimutan ko talaga muna yung conventional knowledge, yung conventional medicine kasi hindi nyo siya maintindihan mabuti. Lalo na ito yung pag-uusapan, bawa may mga myth tungkol sa anesthesia, yan, isa yan. Pero balik tayo dito sa pinag-uusapan natin, effect siya ng sa cholesterol. Kaya mapapansin nyo, basta binigyan ng pampababa ng cholesterol, nagiging makakalimutin. Less yung concentration. Yan, yung effect, may mga vision changes, madaling mapagod. Yung iba, yung bang dry cough, parang umuubo na wala naman, parang nagpaparamdam lang. So side effect yan ng mga gamot na pampababa ng cholesterol. Kasi ito rin nakita natin, isa ito sa malaking factor yung mga nararamdaman ngayon dahil sa pagpapababa ng cholesterol. So mapapansin nyo rin, dahil sa gamot na yan, yung katawan natin nagkakaroon ng changes in temperature regulation. Yan, tumataba, mabilis magutom, may breast enlargement, blood sugar changes. Alam nyo kung bakit? Kasi naapektuhan niya yung ating thyroid gland na nagkukontrol ng metabolism, nagkukontrol ng body temperature. So niyan, mapapansin nyo, umuugong yung tenga. That's normal side effect ng mga gamot na pampababa ng cholesterol. It may cause liver failure, bumababa yung CoQ10, which is very important pagdating sa management ng cardiovascular diseases. Mamaya i-discuss ko pa yan yung tungkol sa coenzyme Q10, kung ano yung benefits niyan. At syempre, nandyan po siya, yan isa sa major ingredients ng ating essential C with bioflavonoids. So ito yung side effect ng pampababa pa ng cholesterol, yung myopathy. Ito ay maaring ikamatay. Di ba? Magkukos ng muscle pain and weakness. So delikado po yan. Madaming cases ng congestive heart failure. Ito yung mga example, simvastatin, Lipitor, yan. Yan yung mga kilala. Socor. Ito naman dun sa mga antacid na akala natin hyperacidic pero sa pag-aaral, kulang pa nga yung acid eh. Kaya minsan, yung iniinom nyo, akala nyo antacid pero dagdag pa yon na acid para magtuloy yung digestion. So yung nangyayari, akala natin sobre yung acid pero kulang pala. Kaya lang yung iba, inom ng inom, pero ang effect iba. Napakadelikado nito lalo na dun sa mga kababaihan na nagme-menopause. So if you lack stomach acid, lalo na ngayon, madami pong nagpo-promote ng alkaline. So hindi pwedeng puro alkaline. Ang ating stomach pag kinulang ng acid, wala pong digestion na mangyayari. Pag walang digestion, wala tayong sustansya, hihina ang ating immune system. Ganun yung nangyayari. Magkukos ng acid reflux. So itong side effects, walang ganang kumain, muscle weakness, pain or twitching, sasakit yung ulo, changes in urination, mood and other mental changes, fatigue, nausea or vomiting. Yan, nakasulat po yung irregular heartbeat, yung pagkahilo. Yan po yung mga side effects ng mga antacids. Yung serious side effects, Alzheimer's disease, hypertension, and renal failure. So ito yung isang gamot na nagkukos ng Parkinson's disease base sa pag-aaral. Yan yung mga example, Maylanta, Maalok, Simeco, Novalucid. Yan, ito pa, anti-ulcer medication. Merong effect sa ating katawan. So,
nakakaapekto ito dun sa kakayahan ng ating katawan to break down yung mga chemicals, yung ibang mga gamot na iniinom. So minsan nagkakaroon ng overdose sa ibang mga gamot na napakadelikado. Let's say, pag sinabay siya with anticoagulants, halimbawa clopidogrel, so pwedeng magkaroon ng problema, bleeding, stomach bleeding. Kaya dapat binabantayan yung pagdumi natin, lalo na kung may mga iniinom na ganyan. So, hindi nyo napapansin, minsan nagdudugo na. So, dapat bantayan po yan. So, ito yung side effects: depression, confusion, yan, heart and kidney problems. Sa mga lalaki, worse yung impotence. Pero may solusyon sila dyan, Viagra. Kaya lang, may additional din yun na side effects. Sa mga gamot na pampababa ng blood pressure, primarily merong diuretics, ang kilala dyan, aldactone. Siyempre, nagiging madalas yung pag-ihi, kaya lang bumabagsak yung potassium, bumabagsak yung sodium na napakadelikado. Sa mga beta blockers, ito yung mga example ng gamot. Ang side effects, pinapabagal yung heart rate. So kung may heart failure, mag-worse. Ang isa pang worse na effect ay impotence. Kaya pansinin nyo, ang laking market po ng Viagra dahil madaming umiinom ng beta blockers. And sa calcium channel blocker, Norvas, Glendil, Nicardipine, nagkakaroon ng pulmonary arterial hypertension, yung sa congestive heart failure, pinalalala, kung yung iba, nako-constipate, at saka ito, namamanas yung paa. Sa mga ACE inhibitor, ito yung mga gamot. Ang side effect, chronic non-productive cough, namamaga yung sa bibig, sa mukha. Nagpapataas naman ng potassium level, so nagkukos siya ng palpitation. Na-inhibit din yung renal function. Mapapansin nyo, madami pong gamot sa blood pressure. Iba-ibang class. May ARB, like Cosar and Mecardis, ang side effects. Mataas na potassium, sobrang baba ng BP na delikado, drowsiness, LBM, yung panglasa nagiging salty o kaya ay metallic taste. Nandyan yung kidney failure. At saka ito, yung mga birth defects. Sa pag-aaral, napakalaki talaga ng nakikita na side effects ng mga gamot. Pero kung titingnan natin yung data, sa buong mundo, pang-apat yung mga gamot, yung pharmaceutical drugs sa dahilan ng kamatayan. Number 1 pa rin is cardiovascular diseases. Number 2 is cancer. Number 4 yung mga pharmaceutical drugs. Alam nyo kung anong number 3? Base sa study na na-publish sa Journal of American Medical Association, doctors are the third leading cause of death in the US. Yung mga doktor mismo na control ng insurance kasi merong mga procedure na hindi dapat gawin, ginawa, maling prescription, di ba? Doctor's error. Pero hindi ko to sinasabi lang, kundi base ito sa pag-aaral na lumabas at na-publish sa Journal of American Medical Association journal noong July 2000. Yan, kung gusto yung makita yung article, you can Google that. JAMA 2000, July 2000.